Sinasabi ng psychology na ang mga taong walang kaibigan ay kadalasang hindi naiintindihan ng iba. Hindi sila broken, hindi sila antisocial, at hindi rin sila mga failure. Sa maraming kaso, gumagana lang ang isip nila sa paraang ang normal na social life ay nakakapagod, mababaw, o minsan ay hindi nila nakikitang kailangan. At kung matagal ka nang walang kaibigan, may mga totoong psychological reason sa likod nito. Maaaring hindi ito dahil may mali sa'yo. Maaaring hindi mo lang kayang tiisin ang mga peking tao. O baka mas gusto mo ang malalalim na koneksyon kaysa sa mabababaw na usapan na wala namang tunay na kahulugan. May mga tao ring mas mabilis maubos ang social energy pagkatapos makisalamuha, habang ang iba ay parang lumalakas kapag napapalibutan ng maraming tao. May mga taong mas kailangan ng katahimikan at pag-iisa para makapag-recharge, at para sa kanila, normal lang iyon. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 psychological reasons kung bakit may mga taong kakaunti o walang kaibigan. At baka sa mga dahilan na ito, mas maintindihan mo kung bakit mas komportable kang mag-isa kaysa makisabay sa karamihan. You have zero tolerance for fake people. Unang dahilan, wala kang pasensya sa mga peking tao. Kung kakaunti o wala kang kaibigan, malamang na hindi mo kayang makisama sa mga peking personalidad. Mga taong nagsusuot ng maskara, mahilig sa chismis, at mahilig mangmanipula. Ipinapakita ng mga pag-aaral na habang mas nagiging self-aware tayo, mas bumababa ng husto ang tolerance natin sa mga hindi totoong ugali. Mas gugustuhin mong mapag-isa ng tuluyan kaysa makinig sa mababaw na usapan kasama ang isang taong nagpapanggap lang sa halip na maging totoo. Maraming social circles ang puno ng mga taong ngumingiti sa harap mo at nagsasalita naman sa likod mo. Mabilis na napapansin ng isip mo ang manipulasyon, mga kasinungalingan, at mga nakatagong motibo. Kaya pinipili mong maliit ang iyong circle, hindi dahil antisocial ka, kundi dahil pinoprotektahan mo ang iyong kapayapaan. You prefer depth over quantity in every relationships. Ikalawang dahilan, mas gusto mo ang malalim na koneksyon sa bawat relasyon. Ang mga taong walang kaibigan ay hindi umiiwas sa mga relasyon. Ang iniiwasan nila ay ang mabababaw na relasyon. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong may mas malalim na paraan ng pag-iisip ay mas pinipili ang kalidad kaysa dami. Hindi nila gusto ang mababaw na usapan, mga peking pagkakaibigan, o mga taong nakakapagod pakisamahan. Hindi mo kayang tiisin ang mga simpleng usapan gaya ng pag-uusap tungkol sa panahon kung saan wala namang totoong nakikinig. Kapag ang isang paksa ay walang lalim at walang tunay na laman, hindi ka nakikisali. Malalim ka lang talagang kumonekta sa ibang tao at bihira itong mangyari. Gusto mong pag-usapan ang mga ideya, psychology, kung ano ang nagtutulak sa mga tao at kung ano ang nagbibigay ng kahulugan sa buhay. Kaya sa halip na pilitin ang sarili sa mga koneksyong pakiramdam mo ay walang laman, mas pinipili mong mapag-isa hanggang sa makakita ka ng isang bagay na totoo. Your brain needs more recovery time after social interaction. Ikatlong dahilan, mas kailangan ng isip mo ng mas mahabang oras para makabawi pagkatapos ng pakikisalamuha. Ang ilang tao ay likas na may mas sensitibong nervous system. Ibig sabihin ay mas mabilis silang mapagod sa mga social na sitwasyon. Sa psychology, tinatawag ito na mataas na social sensitivity. Pagkatapos makisalamuha sa ibang tao, mas kailangan ng isip mo ng mas mahabang pahinga para makapag-recharge. Hindi ito nangangahulugan na ayaw mo sa mga tao. Ibig sabihin lang nito ay mas maraming enerhiya ang nagagamit ng isip mo sa tuwing may social interaction. Habang ang mga extrovert ay nakakakuha ng enerhiya mula sa pakikisalamuha sa iba, bawat pag-uusap naman ay may kapalit o bawas na enerhiya para sa'yo. Mas malalim mong pinoproseso ang impormasyon, mas marami kang napapansing emosyonal na senyales, at sinusuri mo ang mga interaksyon sa iba't ibang antas. Dahil dito, iniingatan mo ang iyong social energy dahil para sa iyo, isa itong limitadong mapagkukunan. At pagkatapos makisalamuha, kailangan mo ng ganap na pag-iisa para makabawi. You're extremely independent and don't need external validation. Ikaapat na dahilan, hindi mo kailangan ng validation mula sa ibang tao. Maraming taong walang kaibigan ang hindi umaasa sa pag-aproba ng iba para maging maganda ang pakiramdam nila tungkol sa sarili nila. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ito ay tinatawag na mababang social dependency. Kaya mong aliwin ang sarili mo, lutasin ang mga problema ng mag-isa, at makahanap ng kaginhawaan sa loob ng sarili mong isip. Sa halip na kailanganin ng isang grupo ng mga tao sa paligid mo, gumagawa ka ng sarili mong mundo. Hindi ka umaasa sa ibang tao para sa validation, libangan, o motibasyon. Dahil dito, maaari kang magmukhang malayo o hindi pala kaibigan sa paningin ng iba, pero ang totoo, isa itong uri ng lakas. Napakataas ng standards mo pagdating sa pagkakaibigan. Hindi mo basta-basta pinapapasok ang kahit sino sa personal mong espasyo. Habang ang karamihan sa mga tao ay patuloy na nagdadagdag ng mga kakilala, mas maingat kang pumipili kung sino ang bibigyan mo ng puwang sa buhay mo.
Past experiences taught you to think twice before trusting. Ikalimang dahilan, natuto kang maging maingat sa pagtitiwala. Maraming taong walang kaibigan ang may isang bagay na pare-pareho ang karanasan. Isang pangyayari sa nakaraan na nagturo sa kanila na maging maingat. Maaring pagtataksil, kakulangan ng pag-aaruga ng bata pa, o pakikisama sa maling mga tao. Ipinapakita ng psychology na kapag nasira ang tiwala, nagiging mas maprotektahan at mas mapili ang isip ng tao. Dahil dito, 2 beses kang nag-iisip bago bigyan ng access ang isang tao sa buhay mo. Nasaktan ka na noon, kaya ngayon ay mas matagal kang nagmamasid. Sinusubukan mo munang kilalanin ang mga tao bago mo sila pagkatiwalaan. Lumilikha ito ng tinatawag ng mga psychologists na trust threshold. Isang mas mataas na pamantayan na kailangang maabot ng mga tao bago mo sila tuluyang papasukin sa buhay mo. Narito ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Kung kakaunti ang kaibigan mo, hindi ibig sabihin na may mali sa'yo. Ibig sabihin nito ay iba ang paraan ng pag-iisip mo. Mas may kamalayan ka, mas sensitibo, mas malalim mag-isip, at mas mataas ang standards mo. Mayroon kang mas mayamang panloob na mundo, mas matalas na intuisyon, at mas malalim na pag-unawa sa sarili. Minsan, ang mga taong may pinakamalalakas na isip ay naglalakad ng mag-isa sa loob ng ilang panahon.